Pinaliwanag ni JB na walang may gustong mangyari na nabaril si Max, na agad namang sinumbat ni Miguel na walang may gusto pero nangyari, na agad namang tinanong ni Andres kung anong pinagsasabi niya, sabay tinanong niya kung nakainom ito. Agad tumayo si Miguel na mas nagalit at sinumbat niya kila Andres at JB na palibhas ay wala silang pakialam sa mga tao, na ginagawa lang nila kung anong gusto nilang gawin at wala silang pakialam sa taong umaasa pa rin na makuha nila yung reward, na iniisip lang nila yung mga sarili nila kung saan sila masaya, kaya mahinahong pinakalma ni Greg pero hindi ito tumigil. Tumayo si Andres para awatin si Miguel pero sinabihan siyang ang sama-sama nilang tao dahil lahat sila ay masama ang ugali. Dahil siya, sinusunod niya kung ano ang command, sabay nagwawala na ito, kaya pasigaw na inawat ni Greg kaya tumigil na din si Miguel. Pagkatapos nilang mag-usap-usap ay nilapitan ni Greg si Miguel dahil naiwan na itong mag-isa sa mesa, na tinanong niya kung anong nangyari sa kanya. Pinaliwanag naman nitong gumuho yung mundo niya, sabay nagsorry sa inasal niya at sinaad niyang hindi para sa kanya yung reinstatement, kundi para sa anak niya, na inasam niyang may mukha siyang ihaharap kay Mickey at masabi niyang hindi failure yung tatay niya, kaso hindi sila nagtagumpay sa mission nila. Pinaalalahanan ni Greg na hindi pa katapusan ng buhay niya, lalo't isang kontrata lang ang nawala, na ang mahalaga ay buhay siya, dahil habang nabubuhay siya ay makakabawi din ito, na yun ang dapat niyang tandaan, kaya nagpasalamat si Miguel sabay napaiyak na ito. Habang mag-isa naman si JB ay naalala niya yung sinabi sa kanya ng daddy niya na honor, integrity at excellence ang iiwan nilang legacy bilang mga Bonifacio, katulad ng ginawa ng lolo niya, na ginawa din ng tatay niya, na yun din ang dapat ipagpatuloy ni JB. Nang saktong lapitan siya ni Max para tanungin kung okay lang siya, na agad namang sinabihan ni JB na hindi siya okay pero magiging maayos din ang lahat. Sinaad ni Max na muntik na siyang mamatay, na gusto na rin niyang makabangon na siya mula sa pagkadapa at sa sobrang pagka-depress niya sa pagkamatay ng fiancé niya, na siguro kailangan na din niyang tanggapin na talo na siya, na hindi pa siya makakaalis sa sitwasyon niyang yun, na feeling niya ay na-stuck na siya, na parang hindi na siya makakausad pa. Habang nilapitan naman ni Andres si Greg, na giniit niyang alam niyang tapos na yung kontrata nila kay Timur, pero gusto niyang habulin yung mga tao niya at gusto niyang pigilan yung mga kinakaibigan ng grupo nila, pero sinabihan ni Greg na kalimutan niya yun, pero nanindigan ang binata na hindi niya kayang kalimutan. Agad pinagsabihan ni Greg na tapos na yun, pero pinaliwanag ni Andres na hindi na yun tungkol sa pera dahil gusto niyang mahanap ang kapatid niya. Pinaalalahanan naman ni Greg na kung hahayaan niya yung sarili niya na maapektuhan ang emosyon niya ay siya din ang talo, na sa mga sandaling yun ay wala silang kontrata sa kaso ni Timur, kaya mag-uusap na lang sila tungkol sa bagay na yun kung may bago na silang kontrata. Nilapitan naman ni Gab si Tomas kaya tinanong ng binata kung ano ang gusto niya, lalo't inis na siya sa mga sandaling yun na baka hindi niya maintindihan, dahil sayang lahat ng pagod nila na nasalisihan lang sila ng mga tauhan ni Timur, na agad namang sinabi ni Gab na parte yun ng misyon nila. Sinabihan ni Tomas na parang kalmado pa din ang dalaga kahit ganun ang nangyari, sabay tinanong niya kung hindi ba siya naiinis, na agad namang sinabihan ng dalaga na konti lang dahil walang space ang feeling sa mga kontrata nila at parte yun ng trabaho nila at dapat binasa yan yung kontrata, dahil pagkatapos ng kontrata, matalo man o manalo ay tapos pa din ito, na agad namang sinabi ni Tomas na madaling sabihin pero mahirap gawin. Dahil tapos na ang mga pag-uusap nila ay nagsiuwian na, pero niyaya ni JB si Andres para uminom. Tinanong ni JB kung papaano kapag niloloko lang siya ni Timur at paano kung wala talagang master list ng sindikato, na pinaliwanag naman ni Andres na walang mawawala sa kanya kung hahanapin niya ito, na isusugal na din niya lahat makita lang niya ang kapatid niya, at naiintindihan din niya yung reaksyon ni Miguel. Sabay tinanong niya kung ayos lang si JB, lalo't mukhang tagilid na yung reinstatement nila, na agad namang sinaad ni JB
na nangyari na ang mga nangyari at naging buhay na niya ang pakikipaglaban, pero sigurado siyang hindi pa uli ang lahat, na kailangan pa din niyang lumaban. Giniit ni Andres na yung tungkol kay Timur pati na din sa mga kagrupo niya ay kailangang makakuha siya ng intel, kaya kailangan ding sabihin ni JB kung may malalaman siya, na agad namang pinasigurado ito ni JB. Sa pag-uwi ni JB, agad niyang kinuha yung laptop niya, na nagdalawang isip pa itong mag-imbestiga tungkol sa nakaraan ng pamilya nila at sa mga nakarecord na legacy ng lolo at daddy niya. Nang nag-i-scroll ito ay nagulat siya nang makita niya yung isang page ng CBS News kung saan may larawan sila Timur at General Antonio na magkasama sa isang pagtitipon. Magsisimula ng magduda ni JB sa kanyang ama, lalo't may mga binitawan si Timur na maaaring totoo ang lahat ng iyon dahil sa larawang nakita niya. Matutuklasan na ni JB ang lihim ng kanyang ama, na sa likod ng mga magandang legacy na iniwan nila sa serbisyo ay may mga kasamahan silang tinatago. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Incognito dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.